matapos patumbahin ni Alice Lee si Kostenyuk. Aba, ito namang si Tan Songyi ng China. Tuturuan ba niya ng leksyon o siya ang matuturuan ng leksyon this time? Yan ang aalamin natin. Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa Women's Division na matindihang nagaganap ngayon sa Cairns Cup. I-update ko kayo sa standing sa end-part. Ang ginawa ni Alice, nag-D4, Knight F6 si Tan Songyi, C4, B6, ayan, approaching Queen's Indian, nag-A3, ang gusto pala dito yung Petrosian against the Queen's Indian. Petrosian na po pero nag-D5 dito, kakaiba. D5 muna. Bishop D6, medyo kakaiba rin ang ginawa. Tapos magka-castle na yan. Knight F3, nag-E4, kumapture, at nag-C6. Ayan, para palambutin ang solid center. Nag-Bishop E2, kumapture na. Ayun, capture. Knight A6, bookline pa rin. Ang idea ng Knight A6 ay pupunta sa C5. Nag-castle. Knight C7, ayun ang novelty. Ito na yung wala sa talaan ng aklat na lagi nating nababanggit, no? Kasi ang madalas ginagawa dito, Rook E8 at Queen B8. Ayun, pressure lang. O, tingnan naman natin itong bagong tira ni Tan Songyi. At nag-Bishop G5, nag-H6, Bishop H4, G5, isa na namang kakaibang tira. Tingin ko kasi alam ni Tan na medyo prepared tong batang ito eh. Kaya hanggat maaari, ini-exotic niya datingan eh. Oh. Parang wala siya sa orthodox style eh. Capture, ayan. Na one pawn down dito si Alice. Pero meron kasi mga linya na talagang binibigay yung pawn. Pero tingnan natin kung papaano naman babawiin or i-compensate dito ni Alice ang isang pawn na yan. Bishop D3 at nag-Knight E6. Ayan. Dito po medyo kinargahan ni Alice ng trap, no? Yun nga lang, medyo pambatang trap. Pag kinapture yung Knight, Bishop H7, lipad ang Queen. Okay? Kailangan maingat sa mga libre-libre. Nag-Knight E6 at nag-Knight F5. Nag-Knight C5. Ayan. Mukhang okay naman, pero bad move sa computer engine. Mas mainam daw na tira ay Knight G7. Ayun. Paalisin na agad ang malakas na knight sa F5. Okay? O, pero balik tayo. Ang ginawa, Knight C5, nag-Bishop C2, Bishop E6 pampaalis sa knight, at nag-Knight D4, Bishop C4, inatake ang tore, Rook E1 umilag, at nag-Rook E8 pangtapat, nag-Queen D2. Ayan, angat lang para makahinga naman yung isang tore, magamit din. Bumalik uli sa F5 si Alice, at para ma-pressure yung pawn sa H6, nag-D5. Ayun. Teka muna ha. Okay. Kasi parang naisip ko dito, why not Queen takes B2? Mayroong Queen D6 check. Naku po, fatal. Sabay capture doon sa H6. Kaya nag-D5 muna. At dito, kakapturein na yung pawn, walang Queen D6. Okay, nag-G4 si Alice. Yun lang mga kamatsas. Dalawang question mark ang binigay dito ng computer engine. Pero itong G4 ay nakikita ko para pagtibayin lang yung knight sa F5. Ayan. Pero sa computer engine, ang accurate move po ay Rook A B1. Magtyaga mo ng suportahan ang pawn. No? Suportahan mo na yung B2. Okay, pero iba ginawa eh. Balik tayo. Nag-G4, Queen takes B2, Knight takes H6, Knight E4, ayun. Para madepensahan yung pawn sa G5 at the same time may atake sa Queen. Queen D1, Knight C3, sunod-sunod na pala yung atake na yun. Queen F3, ayan. At bumawi si Alice, may tempo attack, matchas sa F7, at nag-Knight E2. Check muna, King H2, nag-Knight F4. Ginawang pantakip yung Knight. At walang pangamba dito si Tan na tipong mag-G3 para mapaalis yung knight. Mismo yung bishop ay bitin kagad eh. Diba? At dito po mga kamatsas, sa kabila ng kaguluhan, no? Ito ay critical position na. Pero malinis ang ginawa dito ni Tan. Nakita niya yung pinakatumbok na tira din ng computer engine. Pakiguess nyo po
sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Ito po ang tumbok na tira. Bishop E2, good move. Timing na timing yan. Walang magawa si Alice. Ang ginawa niya ay nag-Queen B3. Ayan, para suportahan ang Bishop at mahagip na rin ang exchange ang Queen. Ayan, pero baka mapaisip kayo, Coach, bakit hindi nakipagsabayan? Why not Rook takes Bishop? Pag kinapture ng Knight, hindi pwede. May matchas. O pagka kinapture ng Torre, ayun, yan ang tamang pang-capture at pag kinapture yan, may Rook C8. Okay. Pag kinapture to, may simple Rook takes Bishop and may atake doon, may atake sa Torre. Halimbawa, mag F takes G5, ang gagawin ay Rook F2 check. O nga, mas mabilis. Capture and Rook takes Bishop. Tapos, queenless. Walang angat dahil nakapin. Okay, balik tayo. Yan, ang ginawa dito ay nag-Queen B3, Queen takes, Bishop takes, at nag-Knight D3. Okay? Inatake Torre, Bishop takes D5, nakipagsabayan si Alice. Ayun, no? Diba? Rook A D8, yun nga lang. Medyo, ayun, capture. Nagpa-quality down. Quality down na. Kasi dito, mga kamatsas, kung ang gagawin ay babawi, Bishop takes, na Knight F3, check muna. Ayun, sabay capture. Okay? Lamang ng isang pyesa, maliwanag ang black. Yan, dapat maingat tayo mga kamatsas sa mga sequence. Ayan, kaya mas pinili na lang ni Alice magpa-quality down, Rook E7, at nag-Knight F5. Kinapture lang. Yun, ang isa pang mabigat doon. Oo, may ganyan pala. Ang lakas ng tira na yan. Yan, capture. Diba? Kung tutuusin, pag kinapture yan, capture ang Bishop, parang walang nangyari. May Bishop F3 pa lang natanaw dito si Tan. Mabibigat ang mga tira ni Tan. Halatang talo sa bigat si Alice Mas yung depth niya ba ng tira. Knight F5, kasi ang idea po ng Bishop F3, very dangerous. Ayun na, Rook H8. Ala, mamamatsyas. Kaya ang ginawang remedyo ni Alice, nag-Knight F5, check, pwersadong ipantakip yan. Yun, nag-King H3 muna, nag-Rook G8, another good move, ang bibigat. Ang sasakit ng mga tira ni Alice, ni Tan pala. Ayan, pero, ay, grabe na. Nagulat ako. Bakit ka ako pinakain yung Bishop? Pag kinain nga pala, matches. Ay, hanep. So, nag-Rook C3 muna. Ayaw pansinin yung Bishop. Pag chumik naman, harang na no? Yan, check, pinangharang na hanep. Mabigat tumira si Tan. Nag-Rook H8 checking G3 at nag-Rook B8. Yun lang. Pasponi na. Yun lang. F4, King E7. Siyempre, mabilis yan. Tatamaan ng bala, makukuha yung Bishop. F5, Bishop D5. Tempo muna, Rook C2, then B4. Ang bilis niyan. Ang bilis niyan. O, diba? Ang bilis niyan. King E5, very active ang King. King D3 and capture. King C3. Aba, laro pa. Baka sakali, Bishop F7, Rook G2, ayun, para di mo na makapture yung pawn, King G6. At later on, mababawi na yan o makukuha na yan. Rook F5, then capture. Nag-resign na dito si Alice. Ayan. Siya ang tinuruan ng leksyon dito ni Tan Zhongyi. Nakita ko dito sa game na to, naobserbahan ko, malalim yung mga natatanaw ni Tan, malalim. Tapos yung sequence, maingat siya sa mga sequence, konting mamali ka, may kalalagyan ka. Yan ang kailangang i-adjust pa ni Alice pagdating po sa mga ganitong bakbakan. Hindi Alice Guo Ang dami kong nabasa nung nakaraang comments. Coach, si Alice Guo yata yan Hindi po yun mga kamatsas. Iba to, si Alice Lee ito. Okay, maraming salamat at ito po ang standing nila. Pinangungunahan ni Tan Zhongyi sa score na 5 points. Pumapangalawa si Alexandra Kostyniuk. Matapos pumasugatan kay Alice Lee, dumiretso ng mga panalo, nasa second place pa. At Harika ng India, yan ang pagkakasunod-sunod, no? Si Nana, ayan, and Muzichuk, 4 points. Yung isa pa niyang kapatid na Muzichuk, 3.5 points. At Irina Crush, Alice Lee, 3 points. Elizabeth Paetz, 2.5. And Zatonsky, 1.5
points. Ayan. Ganun pa man, kahit nasa ibaba yung mga US players, pero ito po ay bahagi ng pampalakas ng team ng USA. Nako, nakakatakot yan sa mga hinaharap. Ano? Kasi kahit nabubugbog yung mga US players dito, yan ay dagdag experience sa kanila, dagdag pag-aaral, dagdag adjustments, kaya pampatibay yan eh. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, ano, kagaya dito, sana magkaroon tayo ng maraming ganyang close tournaments na maimbitahan natin yung mga Europeans na malalakas para ma-absorb natin, no, yung mga vibes ng paglalaro nila makuha natin. Yun nga lang, ting ting, budget ang kailangan pagka ganyang mga round robin. Ito pong tournament na to sa US ginaganap ito eh. Marami silang pera. Pero sana dumating ang time, no, ganun din sa Kamatyas, no, maging capable po tayo na magpalaro ng maraming mga ganitong close tournaments. Sa ngayon po, hindi pa natin kaya eh. Buelo-buelo pa pag may time. Ayan. Maraming salamat po mga Kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.